sa bawat isa sa amin. Nababatid po namin ang minsan kanya ibigay sa pakikinig ng iyong mga salita. Kaya yung mga salita na nagbibigay-tibay ng aming pananampalataya. Pero pagkakataon na kakinig na kami, yung pagdudulo na, Lord, totoo ba ito? Mangyayari pa ito? Papakinggan mo ba ang aming mga panalangin, mga dasal? Pero sa oras na ito, Panginoon Kristo, nawa pagharian mo kami at yung paghahari sa bawat isa sa amin, nawa bawat salita mo ay siyang makapagbibigay ng pag-asa sa buhay namin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila ay sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa kayo dito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghan nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Tumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Binibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya siya tinanong nila, ano po ang dapat gawin namin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Manalig kayo at kayo ay isusunod niya. Ano pong kababalaghan ang may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila ay binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malaman si Moses ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoong wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkain yun. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang nananalig sa akin ay hindi na nauuhaw magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuli ka namin ang Panginoong Jesucristo. Yan. Yan. Na ano rin yung aking laptop kung saan sobrang bagal. Pero, nakasama tayo. Ayan. Ang aking patatakay ngayon ay ang kagalakan ng pagtubog para sa Panginoon. So, brothers and sisters, minsan, nagagalak ba tayo sa ating ginagawa? Tanong, nagagalak ba tayo sa ating ginagawa? Yes! Sinasabi dito na lahat ng tao na nagbibigay ng kagalakan kay Kristo ay pwedeng ipagkaloob sa ibang tao. Pero, yan, di lahat na nakapagbibigay ng kagalakan sa mga tao, yan, ay nakapagbibigay ng kagalakan kay Kristo. Kung isipin natin, kung isipin mo yan, parang bang, ano ba to? No? Kung titignan natin, yung lahat-lahat
ang mga nakakakilala kay Kristo, ito na ay napagbibigay ng kagalakan sa ibang tao. Amen. Kaya nung tinawag tayo, no, minsan yung mga tao na hindi pa nakakapakinig, hindi pa naintindihan kung ginagawa natin, ano ba yan? Ano ba yung ginagawa mo? Pero oras na nasaksihan nila kung ano yung ginagawa mo, doon na maiisip na tama pala. Na yung mga tao na nagbibigay ng kagalakan kay Kristo na pagbigay din ng kagalakan sa ibang tao. Kaya nga ay pasutas si Bro, sabi niya, primarily amazing. Pero kung titignan mo kung titignan mo natin, nagbigay ng kagalakan kay sister na ipakilala si Jesus sa kanyang asawa. Amen? Sa mga kabataan na nandito ngayon, nakilala niyo na si Kristo. Nakilala niyo na si Kristo. Pero, napagbibigay ba kayo ng kagalakan at nagbibigay kagalakan sa ibang tao, sa mga magulang ninyo, sa mga nagmamahal sa atin? Example, brothers and sisters, example. Halimbawa, sa mga nakakakilala na kay Kristo, siyempre, sinasabi nagbibigay tayo ng kagalakan sa ibang tao. Kasi naranasan natin kung paano natin nakilala si Jesus. Tama o tama? Ngayon, sa mga kabataan na nandito, hindi lahat-lahat ng mga tao na nakapagbibigay ng kagalakan sa ibang tao, hindi ay nakapagbibigay ng kagalakan kay Kristo. Ano example? Halimbawa, kayo, napapabarkada kayo. Ikaw, anak, nakapagbibigay ka ng kagalakan sa mga kabarkada mo, pero natutuwa ba ang magulang mo at natutuwa ba si Kristo? Hello? Sa mga bata na nandito ngayon, mga bata na nagsisipag-aral dito, pinapag-aral na maigi para magkaroon ng magandang kinabukasan. Totoo, sa barkada, sa mga ginagawa, kung saan napupunta, nakakapagbigay ka ng kagalakan sa mga kaibigan mo, pero nakapagbigay ka ba ng kagalakan sa nanay mo? Sa papa mo? O sa kay Kristo? Minsan isipin mo yun minsan alam natin na buhay si Kristo, pero hindi mo isinasabuhay yung iyong nakakakita. Ang dami-daming mga nagsasalita dyan, yung lolo mo, yung tatay mo, yung nanay mo, pero pinakinggan mo sila. Pinakinggan mo ba sila? Kasi sila yung mga propeta na yung mga karanasan nila ay ayaw na ng mga magulang mo na maranasan nila yung mga hirap na kanilang dinanas. Kanina na-compute si sister. No? Sabi gano'n, pinapakinggan ko yan, ipaano na lang kung wala yung aking mga magulang ito, kung makapaghanap buhay ko, kulang pa sa akin, hamas ko sa bayarin, hamas ko sa mission. Bakit sila nag-aalala? Kasi nakilala na nila si Kristo, gusto nila makapagbigay ng kagalakan sa kanilang mga magulang at hindi sa lahat sa kanilang mga anak na umaasa na pagkaroon ng magandang kinabukasan. Amen. Gets nyo ba? Mga anak, gets nyo ba? Sa amin, brothers and sisters, meron pong guru na 7-year-old boy. Yung 7-year-old boy, itong taon. So, nakita namin, araw-araw, kumukuha siya ng mga kalakan. Pati yung gwardiya namin, gwardiya sa simbahan, naawa na. Tapos pag magdamit, pag makapagdamit, sutelo-sel, nakatamalusin, dahil sila yung damit. Ang ginagawa niya, pagkatapos niya makakuha ng mga ito, ang mga anak, pagkakuha niya makakuha ng kalakan, ipatabi niya muna sa gwardiya namin, pwede ba kami magtayo kung kalakan ito? Kasi, anong gagawin mo? Magsisimba siya. Magsisimba niya sa ito. Araw-araw nagsisimba. Kasi talaga ang damit niya, hindi ka pinapansin kasi sinasabi niya parati ng gusto ko na maparangalan ang Diyos na kahanaan dito. So,
pati bali namin, parang we are curious na kami. Pati ako, di kasama pa ang father, sabi ng gabi ng taga-dubos ko naman, hindi ba kausapin natin yung bata? Anak, bakit ka nangangalakal? Kasi po, hindi na yung bata. Kasi po, yung mama ko, namatay na dahil sa sakit. Namamatay na niya. Tapos yung tatay niya dahil sa kawalan, umalis at hindi nagpaalam. Kaya nga, mapapalag ang mga bata, ang mga nagmamahal pang magulang. Umalis yung tatay ko at pinabayaan na lang kami. Yun sa inyo, sabi na lang, sino ang kasama mo? Yung lola ko na may sakit. May sakit pa. May sakit pa yung kanyang lola. Yung tanan talaga sa bahay ng talagang bahay yung bahay. At yung bata mga barasag, maaawa ka na, maawa ka. Ba't ka kumukuha ng mga kalakal? Kasi itong kalakal ko na ito, pag nakabenta na ako, bumibili ako ng pagkain at gamot ng aking pinahamahal. I was low. Talagang nabababag. Kinausap namin ng parang. Tingnan nyo, may mga bata na susumika na kung ano na lang para mabuhay. Kaya ako sinasabi ko sa itong mga kabataan na nandito kasi I was inspired na minsan tayo, meron na tayong pagkain sa pagkainan, pero reklamo pa rin kayo ng reklamo. Yung bata, 7-year-old boy, nag-aaral ka pa ba? Sabi ko, nag-aaral ko ako kasi kapag hindi ako mag-aaral, ano na lang yung aking pinabukasan. Yung pag-aaral niya talagang dugot ko, halos pinapupunta sa eskwela na nangangalakal, pumunta sa simbahan, nagsisimba dahil bilang, kagalakan sa kanyang Diyos na magpasalamat sa Diyos. At meron siyang pera na pambili ng gamot at pambili ng pagkain na ang kanyang luha. Tignan nyo, pag nagtatanim ka ng kabakitan, mga anak na lang dito, kami babae, tanong nyo sa akin kung bakit. Ang nangyari yung bata na yon dahil nasaksihan na sobra yung kabaitan niya, dahil nakilala niya si Kristo, ay pakilala niya ngayon sa kanyang lola, sa kanyang mga kaibigan, na may Kristong buhay na hindi magpapawala. At ngayon anong nangyari? Dahil sa kabaitan, kinausap siya ng pare, kinausap niya, alam ko, nagbibili ako, sabi ko, anak, hindi na kita mapapapunta sa bahay. Ito, allowance for a week. Ibibigyan na natin ang bibigay. At isang foundation brothers and sisters ngayon, itong bata na ito dahil sa kahirapan, in-adopt siya ng isang foundation, at lahat ng gastos sa kanyang pag-aaral, pagmula elementary, high school, and college, ay sasagutin na ang foundation. Amen. Okay, di ba sa mga kabataan ngayon, anak? Sabi mo, BFF, pwede ba magpakabait ka na? Ang tunay na nagpapakilala sa Panginoon ay wala yung pagpunta mo na maglingkod ka dito para makita mo yung kabarkada mo. Ang nakikita dito ay si Kristo, hindi yung kabarkada mo. Natutuwa ka dito para magpuri sa Diyos dahil nandito yung kabarkada mo. Hindi yan ang totoong paglilingkod. Amen. Hindi lang totoo. Baka pumunta ka lang dito dahil nandito yung crush mo. Paano pag meron kayo hindi magkakaintindihan ng crush mo, hindi ka rin nag-a-attend, pati yung may crush sa'yo, hindi ka na rin mag-a-attend. Amen. Hello? Yan. Kaya nga, lahat ng tao na nagbibigay ng kagalakan kay Kristo ay pwedeng ipakalog sa ibang tao. Pero, lahat na nakapagbibigay ng kagalakan sa mga tao ay nakapagbibigay ng kagalakan kay Kristo. Maliwanag. Ngayon, ang kagalakan ng pagtugon para sa Panginoon, ang sinasabi nito,
Ayan kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa aking pagtipan sa inyo, kayo ay magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay aking, ngunit kayo'y aking itatang. Pangako niyan. Pangako. Kung susundin ninyo ang Diyos, bro, I was so touched with your sharing. Walang tatay ng tahanan na kapakinggan mo na sila ay pabor. Bakit nagsumikat? Kasi merong umaasa. At alam niyo, dahil saan sila nakapunta sa Hong Kong, sa Singapore for invitation, kung makikita niyo lang ang mga overseas movers, pag Sunday, yung mga domestic helper na nandun, naglalakad sila ng mga kanto kung ano ang binibenta para may ipadala sa kanilang mga anak na nag-aaral. Maniniyalas nila na sobrang hirap, sobrang pagtitipid. Na bakit yung nanay ko, yung tatay ko, hindi nakaka-uwi during graduation, during my birthday. Instead na pupunta dito para makapiling kayo anong ginagawa, pinapadala nila yung pera para makapag-celebrate kayo ng birthday celebration o kaya may campus kayo sa mga community. Amen! Ang hirap na nagtitipid. Pero ano ginagawa ng mga kabataan, mga anak, sino yung mga anak na nasa, yung kanyang mga magulang ay nasa abroad? Raise your hand. Anak, mapaalad ka na kung may pinapadala, kung hindi nakakasunod ang iyong pinakanaman na tatay during your birthday, during your graduation, sila, akala mo ikaw na nalulungkot, sobra silang nalulungkot kasi hindi nila nasasaksihan na ikaw ay wakil na stage. Kahit gusto nila na magpadala na lang, nagtitipid sila, pero ikaw naman nagtatampo ka. Alisin mo yung tampo, alisin mo yung galit. Sila mismo, nalulungkot sila na hindi ka makapiling during your birthday, during your graduation. Amen. Walang mga magulang. Pag hirap na hirap ka ba? Alam nila nasa abot, hirap na hirap ka, kanilang kaluban. Hindi pinag-usapan ng pera. Pero ano ang ginagawa? Nagkatalak sila. Kung kayo, mga anak, na nandito kayo mga anak. Bigyan nyo ng pagpapahalaga, yung pagod. Oo, nakakausap nyo ba yung cellphone? Nakakausap nyo ba messenger? Pag-force pa na may sakit sila, kahit kung may mga sakit ang mga yan, hindi pinapakita dahil ayaw nila na kayo ay mag-alala sa kanila. Ang dami-dami ko nasasaksihan. Isa na, pinapapalawa ko ang mga tumistikot sa kukubo. Pagkasal mo naman yung kami. Kagir, may inaalagaan sila na mga anak naman, mga anak pero hindi nila nabibigyan ng pag-aalaga yung sarili nilang anak dahil nagsusumikap para may tabuyon ang maganda ng iyong kinabukasan. Amen! Amen! Hello! Para matulog-tulog ko kami aking tinatalakay kasi times para ako sa mga kabataan. Sabi, what a wonderful life I only wish I realized it sooner. Nawa, yung realization, ano sinasabi dito? Sinasabi dito kapatid, magalak kayo lagi. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin. Manalangin. Bro, ilandatasal ka ng asawa. Parating manalangin kasi prayer is so powerful. Makapangyarihan ang dasal. Makapangyarihan ang dasal. Palagi kayong manalangin at pagpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Masama man kung mabuti nalulungkot ka. May pangangailangan ka, magdasal ka lagi. Dahil kung maganda yung hangarin, tutugunin ng Diyos ang lahat ng ating mga nilalapit sa Kanya. Amen.
Jesus. There is always a realization. Noon, kapatid, ano ba itong ginagawa ng asawa ko? Pero nang nakita mo na kumikilos at gumagawa ang Diyos, inaayos ang buhay mo kasi ang Diyos ay nasa ayos. At kung ikaw ay nasa ayos, ikaw ay nasa Diyos. Amen. Amen. Yan. No? Ang tuntunin ibinigay ni Yahweh ay was ng utos. Niligaya ang sino man kapag ito ang sinunod. Sa mga kabataan na nandito ngayon, ang tuntunin ay palaging sumunod. Alam ba natin ang Ten Commandments? Yung pinakalak na Ten Commandments, huwag magsinungaling! Sabi ng mga bata, total! Ginagawa naman ng mga iba yan eh! Hindi naman alam ng mama, daddy ko eh! Ako lang naman nakakaalam eh. Excuse me? Bawat pagsinungaling mo ay hindi natutuwa ang Diyos. Bawat kasinungalingan ay kasalanan sa Diyos. Bawat kasinungalingan at lehes sa pinagutos ng ating Panginoon Kristo, mapapaniwala ka kung hindi mo susundin ang pinagutos ng ating Panginoon Kristo. Amen? There are a lot of times kami rin, may mga karanasan din kami na hindi sumunod sa pinaguutos. Pero binago kami ng ating Panginoon dahil sa pagbabago ng ating Panginoon sa ating buhay. Ayaw na namin maranasan. Kaya dito kami nagpapatotoo kami kasi yung buhay na patotoo na ayaw namin maranasan, yung mga naranasan namin na hirap. Na hindi pagsunod sa ating Panginoon kasi nung hindi kami sumusunod sa Diyos, napapariwara ang aming buhay. Hello? Kaya nga, ito sinasabi dito, mabalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ni Yahweh ang gawing araw-araw. Paano ka response ang conscience? Kung gumawa ka ng labag sa kalooban ng Diyos, hindi natutulog ng ating Diyos. The conscience is yung konsensya mo kung saan ka nakatulog, tawag ka ng tawag ng mga kaibigan mo, tawag ng tawag ng kaibigan, hindi ko nakatulog. Bakit? Kung may ginawa ka labag sa iyong mga mahal sa buhay, God is speaking to your conscience. Bakit ko nagawa ito? Tama ba yung aking nagawa? Nangusap sa iyo ang Diyos to your conscience. Di ba pag nakagawa ka ng kasalanan, nakukonsensya ka kasi pinipilig ng Panginoon na huwag mo lang gawin yan. Kasi hindi natutuwa ang mga tao sa buhay at higit sa lahat, hindi natutuwa ang Diyos sa iyo. Amen! Sino yung kabataan na nandito pinapag-aral tapos kung saan sa pinag-aaral? Ngayon ba, brothers and sisters, na graduate ka na? Hindi ka na makakuha ng trabaho kahit na-graduate ka na. Tapos wala kang tinapos, saan ka mapasok sa sabi mo? Ay, nako, member ako ng Amazing Grace, addict ako. Member ako ng Amazing Grace, lasenggo ako. Member ako ng Amazing Grace, mga kabataan, buntis na ako ngayon, pito na yung anak ko, tapos makikita ko, 17 years old pa lang. I have given a grade one of the public school. Ang 50-year-old boy na girls ang sitos na sa natin tato-tato. Ang daming problema sa mga magulang sa squatter area. Mabuti na magpapayat ang magulang sa squatter area. Ano sabi ko gano'n, anak, talagang pag-juring talagang bibili na kami, nataako siya ng pansin. Kinausap ko, anak, alam mo, ang buhay mo is your own choice. Nasa pakit kung gusto mo maganda ang buhay mo o mapaniwala ang buhay mo. Ato, alam mo pag tinandaan nila na, kung hindi mo babaguhin ang buhay mo, walang pangyayari sa'yo. Yun lang, yung sinabi mo during the Baccalaureate, tinandaan niya, ito ay parang basobogero sa Baccalaureate, After 5 years, nasalubong ako sa simbahan. Bro! Diba ko?
naka-uniform siya ng polis. Naka-uniform siya ng polis. Bro, ako yung sinabihan mo na ang buhay ay nasa pagpipilitin mo kung maganda ang buhay, ito mapanawagan ng buhay ng gusto niya. It's your own choice. Tinandaan niya. Ang tuwang-tuwa ako kasi mo. Sila po siya ma-officer ng polismahan. Officer ng polismahan. At sabi sa akin, kung hindi tinandaan yung akin yung sinabi sa akin kung mapapagawa ng buhay. Mga anak na nandito ngayon, it's your own choice. Kung gusto nyo maging maganda ang buhay, mapapagawa ng buhay. Kasi may mga kabataan na dalagang din pala, gusto na, magpakadalaga na kaagad. Dahan-dahan, enjoy being. Kung ano yung mga, huwag kang magmamadali magdalaga. Enjoy mo yung buhay mo, step by step yan, huwag kang magmamadali. Ngayon, mga salapitan naman dito, ay makita naman kayo naligawan kayo. Kasi nagbibigay ko ng recollection sa kasi sabi ka nun, pagkatapos ng recollection, nandun, nabugro po yung mga school pa. Ano ginagawa nyo dyan? Sabi, nagbubuhay hunting kami tayo! Nagbubuhay hunting! Boy hunting, nagbugro-bugro po sila. Ay, ako! Gusto ko yun! Saan pansinin ako? Maghintay naman kayo, naligawan kayo. Hindi kayo yung basta po, kami na. Amen. Isa lang pagkakamali. Mga anak na ng mga teenagers. Pag minsan na nagkamati kayo, na nakabuntis kayo, ano ang magiging buhay mo? Titira ka sa mga magulang, nakakaya ka? Alagaan yung anak mo? Ang iyong mga magulang, nakakaya? Kaya kayo pala, magising ka. Pwede ba sabi mo sa katabi mo, lalo mga kabataan, hoy! Magising ka! Gumising ka! Pwede ba lakasan mo? Gumising ka! Kasi marami ang karanasan na ganyan kayo mga kabataan na sanay ako sa mga kabataan. Minsan may pinto na bata. May pinto na bata, ha? May pinto na bigay ko ng reaction sa bata. Anak, halika dito. Dito ka lang. Dito. Sampol lang. Sina? Wala kang magkakawin. Tumayo ka lang. Bigay kami ng recollection. Ganito yung bata. Tigyang-pilya. Sabi ka nun, galit na galit sa kanyang mga mga, sana mamatay na yung aking ama. Sana mamatay na yung aking papa. Ganun ang kanyang sinasabi sa recollection. Pinaupo ko siya. Ganito ha, pinaupo ko siya. Sample lang, pinaupo ko siya. Uupo ka naman. Upikit mo yung mga mata. Ipikit mo yung mga mata. Ito na, mapawa ka ng tao. At pinikit ko ng kanyang mga mata. Anak, mag-isip ka ngayon. Pag uwi ka sa bahay, yung sinasabi na mamamatay yung mama mo, mamamatay yung papa mo pagdating mo sa bahay, ilarawan mo na nasa loob sila ng labaon pagdating mo sa bahay. Umiyak na umiyak yung bata. Bakit? Maldita eh. Sa pagkamaldita niya doon siya nag-isip na importante ang mga magulang na nakaaruga sa kanilang mga anak. Amen. Ikaw, tanong, mas malakas ba ang boses mo sa nanay tatay mo? Mabayad pa lang para po natin tatay. Amen. Kaya yung mga anak na nandito, kaya yung mga pangaral dito kasi matutuwa kami na may mga batang makulit. Bakit makulit yan, makulit? Okay lang yan, kasi kabataan, part of kabataan yan. Part of your life experience. Pero ang inyong huwag na kalilimutan na pagkulat kayo ng magandang kalipasan kasi wala namang natutuwan ng magulang kung nakikita nila ang kanilang mga anak na sa paniwala ang kanilang buhay. Totoo
yan. Minsan kahit na yung mga magulang, tapos nakita nila yung mag-asawa, kanilang mga anak na yung asawa, tapos walang patutuloy yung kanilang buhay. Alam mo, sobrang sakit sa mga magulang niya na nakikita nila yung kanilang mga anak na sobrang sakit. Hindi lang sila nagsasalita, pero nasasaktan sila. Pag nakikita ko yung naghihirap na hindi pa masakit, may pambili ng gusto niya, tapos kumaasa ka yung mga magulang. Hindi sila nangingi na kahit na magkahalong. Hindi sila nangingi. Yung mga magulang, mga kapatid na ito, sila yung mga magulang naman. Yung mga nanay na nandito ngayon, yung mga nakakaliwa ng kanilang mga anak, bibigyan yung mga nanay yan. Bibigyan yung mga nanay, ito pakinggan ninyo itatabi yan. Tapos kung sino yung sobrang hirap na kanilang mga anak, huwag mo nang sasabihin sa bibigyan mo sa atin. Tapos sasabihin naman lang nagbigay ng kanilang mga anak, bigay ng bigay ako sa'yo! Kanina ba ibinibigay? Kaya tayo mga nagbigay, pero sila nagtitis kasi gusto nila na nagkaroon ng pangailangan ng sobrang pangailangan. Tama o tama? Tama! Sana ako ng doon dito kayo na. Kaya nga, lahat na nangyayari ay marunong magpasalamat. Amen! Lahat magpasalamat kayo. Kung naging mapapait yung karanasan noon, ang paraya tuloy. Kung naging mapapait yung mga karanasan ninyo ay kaya bibigyan pa kayo ng mahabang buhay. Dahil gusto ng Panginoon Kristo na tayo pastutuhan ninyo ang sarili. Amen. Amen. E paano pag kinuha kayo yung barbado ka, nasa ito ka, sismusa ka, pag kinuha ka kinuha ng Panginoon Kristo ngayon, magbibuhay mo sa impyerno ba o sa langit? Kaya binigyan ka pa ng marami pagkakataon kasi nga gusto ng ating Panginoon Kristo kasi sabi Kristo, akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Hindi ka pababayan ng Diyos kasi gusto ng Panginoon na makapili ka sa kanyang ating. Amen? Kaya yung tama na hindi kasi gusto ng magulang dyan, mag-isip-isip ka. Paano pag sila sa kanyang nako, ano sasabihin natin? Sasabihin mo na ang buhay na pinahayang sa atin mga kapatid ng mga mahal, wala namang pangako ng Diyos na mabubuhay ka pabukas. Paano pag-uwi ka na ngayon, handa ka na ba? Hello? Handa ka na ba? Bata, matanda, maganda, pangit, nakakaedad, yung pinahirap sa atin, hindi natin hawak ang oras natin, hindi man sinasabi na, o anak, ngayon magpakabuti ka na, bukas, kukunin na kita. Hello? Handa ka ba? Kailangan parating handa ka na paano pag-ibigay na doon? Pagkakabalik na ako, isa kasi nasa salita na, hindi mo ginagawa, yung paggawa na kami, yung paggawa. Nandang salita na, tapos sa mga magkasawa, ito ka na magkasawa, dami yung mga tao nyo. Nagpapagbago na ako. Ito yung pagkakanaw, ganit ang kapitan ito. Nagpapagbago na ako. Tapos mga nagpapagbago na ako. Kasi minsan sobrang titigas din ng mga ulo. Pagsunod, sobrang titigas din ng mga ulo. Yung alam nila mga baptism teachers na hindi naman napapanuwara ang ating buhay kung sinulunggap ng mga kabutong. Kung sinulunggap ng mga kabutong. Pero pansin sa bakala tayo, kasi kung ano man yung karanasan ninyo, sabi ko nga, ay iwawas ipa ng Panginoon Kristo ang buhay. Amen! Obedience is based in believing in God. Yung pagsunod, ito, naniniwala kay Kristo at nagtitiwala ka sa Kanya. No? Believing in God is based obedience is based in believing in God, naniniwala ka at nagtitiwala sa Diyos. Ito, nandito na ako sa mga topic ko. 5 for joy of
Amazing God's School. Amazing God's School talaga, ano? Amazing God's School. Unang-una, ay friendly. Wala kaibigan. Pero yung kaibigan mo, piliin mo. Sinasabi parati na, tell me your friends who they are, and I will tell you who you are. Sino yung kaibigan mo? Sino mga kaibigan mo? Sino yung kaibigan mo mababae? Siyempre, sasama ka na sa bababae. Pero yung kaibigan mo ay punta ka dito sa shopping mo at wala kang pera. Punta ka lakad doon. Yung mga iba, open ba mag-sleep over? Yung mga kabataan na yan. Yung mga kabataan sabi ko, sabi ko sa Ama! May teenager na. Sabi gano'n, Ma! May project kami, pwede ka makaibigan, pabili ng project. Yung akin naman, siyempre, ayaw na hindi pabigyan ng anak. Ma! May research kami, kasama ko yung aking mga kabarkad. Sige. Ma! May mag-sleep over kami sa kaklase ko. Yung ano naman, yung nanay naman, di pumapayag naman. After 20 months, umiyak mo na nung anak na teenager. Ay, alam ko na yan! Alam ko na yan! Alam ko na yan! Dahil sa kasinungalingan mo, malamang buntis ka na! Buntis ka na! Buntis ka na! Kasi sleep over na, kaya yung mga anak ninyo hindi naman napaka-sleep ko tayo, pero tignan ninyo yung mga magulang ninyo kung pinagagawa sa buhay. Huwag mo yung dadagdagan ng anak kung nagiging ng mga magulang kasi para sa kapakanan ninyo. Amen. Amen. Sleep over na yan eh. Nagkakita ka nandun, hindi ba alam na yung mga nanay ninyo habang nandun, nagiging nagiging na nga, Mami, Mama, Papa, uwi ako 11. Yung nanay, mga magulang ninyo, nandun. Alalang sila. 10:30, kasi kaya malaabakan ka na sabi. 10:30, tinitignan ka na. Kung nandun malapit ka na. 11, hindi ka na sumasagot sa kaban. Nandun anak, bakit nagtagal-tagal mo pa? Ba't hindi ka sumasagot? Hindi ba alam na yung mga hindi pagsagot sa mga messages ng mga magulang? Ito, pinuputulan nyo yung kanilang mga buhay. Ibig sabihin, nag-aalala sila, nagkakasunod sila dahil sa pag-aalala sa mga matigas na mga ulo ng mga bakit. Kailan natin. Ibig sabihin na, kasi marami ang kalalasan sa mga bata na nakikita mo yung mga nanay ninyo, hindi natutulog yan. Kayo tawanan. Pero sila puyat sila sa kahihintay sa inyo. Amen. Kaya tingnan natin ang ating mga kaibigan. Yan. 5F for joy of amazing God's school. Unang friendly, fervent, fruitful, faithful, and forgiving. Okay. Ano ito? Sinasabi friendly, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kaibigan, kapatid na tumutulong. Bro, ikaw, nung marami kang pera, marami kang kaibigan, tama. Pero nung wala ka ng pera, kanino na mga kaibigan mo nagdahil. Ang tunay na kaibigan, dahil sa nagmamamasakit, tumutulong sa oras ng kaibigan. Kasi marami kang kaibigan, kilala ka lang pag may kailangan sa iyo. Kaya yung tunay na kaibigan nagmamalasakit. Kaya ibaling wala kang kaibigan, hindi na magmamalas kung mapapanawaran mo ng buhay ko, ibaling wala kang kaibigan. Hello? Kung mga nagpaparkada yan, ibaling wala kang barkada, kung mapapanawaran naman ang buhay mo, ang buhay natin. Kung nasasaktan ka, sana nasaktan ka lalo. Amen? Friendly mga kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kaibigan kapag natutulog. Friendly, magsumikap, magpakasikap kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Walang tatamad-tamad sa paglilingkod. Amen! Tatamad-tamad ka sa paglilingkod.
lakas, kabati. Atas. Mahali! Bakit ka ba ng party? Ang lakas-lakas na ulan eh. So parang bang ayaw ko kasi parang ang lakas na hindi pa tumitigil. Kung bahali ako na rin, doon na ako pupunta. Kasi na isa na yung mga ating tinawagan mo ba? Pinahamak mo kayo kasi Amen. Kaya nga, magsumikap, magpakasipag kayo at buong pusong maglilingkod sa Panginoon. Magpakasipag. Kasi ano sa amin, nalayo ang tulong na namin. Sa tulong na rin, may Caloocan, may Alabang, may Lupa, may Bulacan. Minsan nga, at pinagbabang ka na lang kasi gusto ko kami ng bangka. Pero hindi kami na, ako mismo, ako nagreklamo. Minsan pinagalan ako ng ticket. Bro, pwede ka ba dito sa Kalibo? Pagkita naman ako, ay ticket naman ako sa Pimusiki. Pupunta ka, sumasakay na rin ako ng plan. Ang ibig ko sabihin, huwag kang tatamad-tamad at nagreklamo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. Bakit tuloy-tuloy? Kasi kada sino at may pinuntahan mo, maaari yung sinasabi mo, maaari yung sinasabi namin, ay mapagbigay ng kalakasan sa mga tao at tulad. Amen. Ano pa? Ito, fruitful. Wow. Napaparangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa guloy, napapatunay ang mga alagad mo kayo. Ang mga namumuno, ang community ay dapat mamunga. Diba? Wali po naman. Wali kayo kung 10 na lang kayo. Ilang years na kayo, tapos ilang years na kayo. 10 pa rin yung 10 pa rin yung member. Nasaan mga ilang seminar ninyo. Baka yung mga tao na mga namumuno dito, itingnan mo muna, mag-indicate ka muna kung nangyayari, bakit hanggang 10 pa rin. Pero nakita ko naman na itong community ito ay namumuna. So palapakan po natin ang amazing. Namumuna. Fruitful. Amen. Kaya kung kayo ay namumunga, marami ng mga tao na nababago ang kanilang pamumuhay dahil sa inyo. So, palapakan po natin mga elders. Amen. Ano po mga elders po yan? Pagkang yan, pinag-usap ka ba? Bakahan ay. Ang sila execute. Di ba yung pinagdan natin? Mag-promise tayo. Kaya abalang-abala sa kanyang trabaho, pero hindi ng pagkakaroon para papangalan ang Diyos sa kanila. Amen. So, yung mga elders natin din, oy, naku, permit na ano kayo papakain natin. Diba? Permit, pero pinakain pa kayo sa sarili nilang gastos. Hindi sila umitinda. Kasi gusto nila na yung kanilang paglilingkod ay magkaroon ng bunga. Maparami. Kasi pag hindi kayo nakikita, yung mga elders na dito nalulungkot sila. Diba, Sister Fer? Diba, nalulungkot ka pag hindi mo sila nakikita? Yung mga nanay na nandiyan, nalulungkot. Kasi yung mga ano kayo nangyari. Pero pag nakita ka na nandito nga kahit hindi sila nagsasalita, nandito yung kaganahan sa kanila. Amen. Isa dali na lang ha, gusto ko sa parang magalas na yun. Ang uwian ko lang naman ay sa Mandaluyong, malapit lang sa Mandaluyong. Ang sumusunod ay forgiving. Kaya magsisi kayo at pagbalik loob sa Diyos upang awiin niya ang inyong mga kasalanan. Whatever sins that we have committed, sabi na, hindi mo mabigat na kasalanan. Yung mga kasalanan, kahit nakaunti, marami, pabigat, kumagaan ay kasalanan. Tapos ang kasalanan ay kasalanan. Amen? Walang mabigat, walang ano yan. Pag nagkasala ka, ang kasalanan ay kasalanan. Hello? Nakikinig ba kayo mga anak? Basta kasalanan, labak sa kalooban ng Diyos, kasalanan yan. Walang mabigat, walang sabihin. Kaunti lang naman eh. Kaya ano naman yung ano naman, ito, nagnakaw ito ka. Nahulpit ka ng 10 piso sa 10 piso sa papa mo kasi di mo masabusan yan, pinapaalam. 10 piso lang naman eh.
Kung ikaw kumuha ka ng 100, di ba yung 10 piso tsaka 100, di ba pangulupit din yung kasalanan din yun. Yung 10 piso tsaka 100 na namulupit kayo, kasalanan yun, hindi sa tignin ang siya. Amen. Kung bakit kaya tinakatingin sa suot, ang cute ka ano. Kawal-kawal yung bata. Kaya, sabihin niyo kung anong pangangailangan niyo kasi yung mga nanay na yan, mga magulang na yan, ayaw naman na hindi kayo mapagbigyan kasi kung wala silang maibigay, yung mga magulang na walang maibigyan sila mismo, nahirapan din na wala kang maibigay sa kanila. Sila rin may nalulunod pag wala kang maibigay sa mga pangangailangan. Kaya sabi ko, bigyan niyo ng pagpapahalaga. No? Alam niyo mga nanay, hindi sila yung mga nag-aaral ng mga bata dito. Hindi niyo ba alam na yung mga magulang niyo yan? Ito ba? August, June pa lang, napapala sila ng loan sa SSS, bakit hindi lahat ng wedding, papangutangan, nauutang na sila para may pambayad kayo, para may maipantos-tos sa inyong mga pag-aaral. Amen. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba na yung mga tatay, yung mga magulang nila, doon dito, doon, sa mga bumbay, kumakatong na, ayaw magpakita, ang kakapal na ng mga mukha. Tama o tama? Ano hirap na kalooban yung mga magulang? Yung pala, nagpapal na sila pag hindi nag-discount ko kami ng loan sa SSS sa pag-iin kung kami-kami ng loan. Lupot na lupot sila sa nakukuha para ay pag-tustos sa mga tuition at pangailangan ng aking anak. Ikaw naman nagpapasakasakay ko sa isakan. Pero, ito, ano man ang mga kasalanan natin, kasalanan ninyo pinagdadala sa buhay, hindi kayo ng kapatawaran. Para hindi mapalayo sa Diyos. Amen. O ito na lang, kasi sa dali na lang, mag-subscribe nyo. Sinasabi dito, keep God's commandment, ano? Keep God's commandment and you will be strong. Kung ano yung pinag-utos ng Diyos, kung ano yung tama yung dapat gawin. Amen. Kasi pag tama yung ginagawa mo, yung tama yung ginagawa natin, we must stand for Jesus. Ikaw yung buhay na natutoo, ikaw yung magsilbi sa namin, at yung sa namin ng katotohanan na yan, nakikita ang Diyos sa bawat buhay na sinusunod sa ating Panginoon. At sinasabi ito, keep God's commandment. Keep God's commandment and you will live longer. Bakit sinusunod na rin yung utos ng Diyos? Mahaba ang ating buhay. Amen. Amen. Mga kapatid na nandito ngayon, no, di ba, minsan nakala natin na yung buhay na ito ay paglalakbay. Paglalakbay na may inaasam-asam. Yung paglalakbay na nakasama natin ng Diyos. Amen. Brothers and sisters, to this very moment, I just request you to just bow down your heads. 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 Ipikit ninyo ang iyong mga mata. Iyuko ang iyong mga ulo. At sa oras na ito, minsan nalilito tayo sa mga nangyayari. Hindi natin alam. Ang dami nating katanungan. Ang dami nating gustong mangyari. Pwede ba? Pakiusap lang na ilagay natin ang ating mga kamay sa ibabaw ng ating puso. Pakinggan natin ang tinig ng ating Panginoon Kristo sa oras na ito. Minsan nalilito tayo sa buhay para bang hindi alam kung saan ka patutungo. Pero ang sinasabi ng Diyos, anak, kung ikaw ay lito-lito, kumapit ka lang sa Kanya. Kumapit ka lang sa Kanya. Huwag kang susuko. Dahil ang ating Panginoon ay nandiyan lang.
Just close your eyes. Double distraction. Kung may nilalapit ka sa Panginoon, kausapin mo ang Diyos. Sa mundo, minsan di namin naiintindihan kung ano nangyayari sa buhay namin. Minsan wala na kami makabutan. Umabig ka sa Diyos. Hindi ka bibitiwan ng ating Panginoon Kristo. Kausapin mo ang ating Panginoon sa oras na ito. At sinasabi, anak, ano yung nais mo? Ano yung gusto mo? Panginoon, ang dami-dami na natin dalayan sa buhay. Sabi, parang bigat na, parang nakakapagod. Pagod na kami. Parang hindi na namin alam kung anong gagawin ko namin. Parang gusto namin sumuko. Pero ang sinasabi mo, lumapit ka lang sa akin. Lumapit lang kami sa iyo. Panginoon, hindi namin naintindihan ang isa ng buhay namin. Panginoon, tinatasin ko po yung mga anak na nandito ngayon. Gawa kong anuman kung kanilang karamdaman. Tulungan mo po kami na bigyan ng kagalingan. Nakatulungan sa kanilang mga buhay na huwag maayos ang pagkakaroon ng relasyon. Makatok ang Panginoon sa iyong puso. Sa mga anak na nandito paglan dito pag mga magulang. Bigyan mo ang pagpapahalaga. Nandiyan pa yung nanay, tatay, dahil wala ng mga marami ng mga kapatarang wala pa silang karamihan. Wala rin sumusunod. Panginoon, tinatas ko yung mga anak na nandito ngayon. Huwag mo silang pababayaan. Mga kapatid, magsitayo tayo. Taas ko natin ang ating dalawang kamay. Panginoon, tinatas ko po yung mga anak na nandito ngayon. Na kung meron silang karamdaman, huwag
mabigyan din sila ng tunay na katalungan na nagmamula sa iyo. Kung ano yung kanilang pangarap, nawa magkaroon sila ng kalakasan para